Noong 2019, ang Philippine Army ay nagbuo ng bagong organisasyon para sa Aviation Regiment na kung saan napasabay ito sa pagbuo rin ng bagong Artillery Regiment. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang bagong Philippine Army Aviation Regiment ay naging masigasig sa paraan ng Boeing sa pag-aalok ng kanilang AH-6I Light Attack Helicopters na kung saan ito ay malaking maitutulong sa pagpurma ng organisasyon sa tinatawag na Close Air Support Capabilities na kung saan maging less defended na o hindi na gaanong umaasa sa Philippine Air Force pagdating ng Close Air Support para tirahin ang mga kalaban gamit ang mga rockets, missiles at machine gun. Ang OPER ay nagbibigay ng magandang pasimula ng Philippine Army sa pagpurma ng bagong Aviation Regiment, lalo na naghahanap ng mga bagong military hardware ang Philippine Army Aviation Regiment para ito ay gumagana sa kanyang layunin bilang Aviation Regiment. Kagaya ng Philippine Navy Naval String Wing na kung saan may mga naka-assign na personnel na siyang namahala sa mga aircraft ng Philippine Navy. At ang Philippine Army Aviation Regiment at ang Boeing ay nag-o-offer ng AH-6I Light Attack Helicopters ay isang maganda at interesting development para sa Philippine Army bilang kabahagi ng Armed Forces of the Philippines Revised Modernization Program sa pamamagitan ng RA 10349 na siyang nag-uudyok sa mga pagbabago bilang bahagi ng proseso kasama na ang doctrine, organization, training, material, leadership, personnel and facilities. Sa kasalukuyang Philippine Army Aviation Regiment ay natatag nung dating organisasyon ng Philippine Army Aviation Arm na kung saan ito'y tinatawag na Philippine Army Aviation Battalion at ito'y natatag noong 1978. At ang kanilang insignia ay may nakatatak na words na bagwes. Ang ibig sabihin sa English ay wings na kung saan ito ay nagpresenta ng Army Aviation Battalion's capability to perform its given mission para sa air support at ground support at kanilang ipinagmalaki ang pagiging flying components ng Philippine Army Air Corps. Ang Boeing at ang US State Department kamakailan lamang ay nag-approve para sa pagbibinta ng Boeing AH-64A Apache Guardian Attack Helicopters para sa Philippine Air Force. At kasama na nito ang pagbibinta ng AH-6I Light Attack Helicopters para sa Philippine Army. Ang Philippine Air Force naman ay sa halip ay doon na bumibili sa Turkish T-129 Attack Helicopters dahil masyadong mahal ang Apache Helicopters kumpara sa Turkish T-29 Attack Helicopters. Pero ang AH-6I Light Attack Helicopters ay mas mura at kayang-kaya bibilhin ng Philippine Army. Ang Philippine Army ay naghahanap ng single-engine light attack helicopters. At ang procurement ng AH-6I Light Attack Helicopters ay siyang ipagpalit sa mga luma na 12 units na MD-500 MGs na ginagamit pa ng Philippine Air Force. Ang AH-6I na gawa ng Boeing ay siya ay maging highly capable stand-alone solution ng Philippine Air Force at Philippine Army. Ang Boeing AH-6I ay isang series na pang-export version. Ito ang light helicopter gunship na nakabase sa MSG Little Bird at MD-500 family na dalawang type na kapariho, pero ang AH-6I ay heavily modified version ng MD-500 at ang AH-6I ay may 6 na rotor blades habang ang MD-500 ay may 5 lamang at ang AH-GI ay mayroong 4 na blade control tail rotors habang ang MD-306 ay mayroon lamang 2. Ang AH-6I ay mayroong crash resistant seats at self-sealing fuel tanks at mas marami ang kanyang ammunition load at kapag wala sa combat duties ang helicopters na ito, ang mga weapon system ay pwede aalisin at gagawa ng room para sa mga pasahero kagaya ng mga Special Forces Group. At ang AH-6I Light Attack Helicopters ay sadyang dinidisenyo for export markets at siya ang advanced variants ng AH-GM helicopters na ginagamit ng US Army Special Forces. At ang helicopters na ito ang ginagawa para magbibigay ng tinatawag na close air supports for land-based forces at magagamit din siya as light platform para wasakin ang mga tangke at mga armored vehicles ng mga kalaban.
Ang helicopters na ito ay napakabago pa dahil inumpisahan lang itong gagawin ng Boeing noong 2009. Ang AH-6I ay pinagsamang combat-proven airframe design ng AHGM helicopters. Ang airframe structure ay pinagtibay ng husto para makayanan nito ang kadagdagang bigat ng mga weapon system, at ang fuselage o katawan ng AH-6I helicopters ay may kasamang ballistic tolerance lalo na sa main tank o tangke ng fuel, at sadya itong dinidisenyo para makapag-provide ng close air support para sa land-based forces. At ang flight characteristic ng helicopters na ito ay lalong pinagbuti para sa kadagdagan sa tinatawag na enhanced directional control, at mayroon pa itong vertical stabilizer at collective trim actuator. Ang AH-6I helicopters ay may length o haba na abot hanggang 7.5 meters at may height ito na 1.6 meters at may weight ito o lapad na aabot na hanggang 3.3 meters, at ang wingspan nito ng rotor craft ay may sukat na 8.38 meters at may payload capacity ito na aabot hanggang 907 kilograms. At ang AH-6I helicopters ay nagtatampok sa mga lightweight multiple weapon support system for mounting wide of weapons, kasama na ang M13-4D 7.62 mm minigun, ang GEU 19 12.7 mm minigun, at ang M260 7-shot rocket pod, at ang laser guided 70 mm folding pen, at ang aerial rocket o FFAR, ang Hellfire semi-active laser na tinatawag na SAL, at ang missiles and Hellfire ay isang laser air-to-surface missile o tinatawag na ASM equipped with multi-mission, multi-target precision strike capabilities at integrated weapon support system. At para paganahin na ang AH-6I na magsagawa ng counter-action mission, kasama na ang mga destruction of key enemy installation. At ang AH-6I helicopters ay nagtagtampok din ng L3 Wiscam MX-15D EOIR targeting sensor system, at mayroon din itong kasamang 6 na high performance sensor, kasama na ang laser designator, WLRF laser illuminator, at ang ISEP laser range finder color D-light camera with spatter lens and infrared IR with high magnification force depth zoom. At ang AH-6I helicopters ay mayroon ding navigation and equipment system onboard, kasama na ang LN251 INS GPS at Boeing Integrated Digital Map L3 Standby Flight Instrumentation System. At mayroon din itong Harco Air Data Computer at FAN 209 Radar Altimeter. At equipped din ito ng Wolfsberg RT500 C500 Digital Communication System. At ang nasabing helicopters ay pinatakbo ng Rolls-Royce 250 CS30R 3M engine, at mayroon din itong speed na abot hanggang 132 knots. Dito mo makikita na ang AH-6I light attack helicopters ay napaka-powerful ang kanyang mga weapons at sensor system and communication. Light attack helicopters lang siya, pero ang kanyang armas ay hindi light. Kaya kawawa ang mga rebelde at terorista nito kahit saan sila magtago, at kahit tawagin nila lahat ng mga santo, malaki man at maliit, ay hindi na sila makaligtas nito. At marami ring mga bansa sa mundo na kumukuha o bumibili ng AH-6I helicopters, gaya ng Jordanian Air Force na kumuha sila ng 24 na units. Ang Saudi Arabian National Guards ay kumuha sila ng 56 na unit, at ang Royal Thai Army na kumuha ng 8 units. Hanggang sa susunod, maraming salamat.